Hi everyone! Pinag-iingat po ang lahat dahil isang rebranding o pagpapalit ng pangalan ang ginagawa ngayon ni Boy AC Garage. Isa pa ay nahuli ng mga netizen na itong si Boy AC Garage ay gumagamit lamang ng mga tao upang magpa-picture para kunwari ay may bumili sa kanyang mga sasakyan. Isa pa ay nagpaparapol po itong si Boy AC Garage na kung saan ay wala namang nananalo. Panoorin natin ang video na ito. Mag-iingat po kayong lahat dahil upang mapaniwala ni Boy AC Garage ang kanyang mga buyer na maraming bumibili sa kanya ay kumukuha itong si Boy AC Garage ng mga tao para magpa-picture sa kanyang mga kotse. Ipopost niya ito sa kanyang social media upang hikayatin ang mga possible buyer na bumili sa kanyang garantisabog na kotse. Kung napansin nyo ay itong Honda City Red na ito ay lalaki ang bumili sa umaga. Pagdating naman sa gabi ay may iba namang bumili ng kanyang kotse. Pwede po ba yun na isang kotse ay dalawang may-ari? May bumili sa umaga at may bumili din sa gabi sa iisang kotse. Kita naman po natin na ang purpose lang naman niyang pagpapapicture sa kanyang kotse ay upang bitagin ang mga buyer na ipapakita niya na maraming bumibili sa kanya. Isa po itong panloloko dahil sabi pa nga ng mga kapitbahay niyang si Boy AC Garage ay pati daw ang mga kapitbahay niya ay inaalok ni Boy AC Garage kapalit ng pagpapapicture sa kotse. Talagang hanga ako sa iyo Boy AC Garage kasi hindi sumagi sa isip ko na maisip ang ganong idea. Isa pa dito ay itong Chevrolet na pulang ito. Makikita nyo na ang nasa taas ay parang pinabili lang ng asawa ng paminta tapos napadaan dyan at nagpa-picture sa Chevrolet na pula na yan. Tapos yung nasa baba ay iba din ang bumili na tingin ko ay siya yung legit na bumili talaga. So sa nakikita nyo ay pwede palang ganyan na dalawa ang may-ari ng kotse. Kung titingnan nyo ay parehas na parehas yung plate number na talaga namang iisang kotse sabay dalawa ang bumili. At pangatlo ay itong blue na Suzuki na may dalawa ding bumili sa iisang kotse. Ang datingan nito ay parang kung sino yung dumaan sa garahe ni Boy AC Garage ay sasabihan niya ng pa-picture ka naman sa kotse at bibigyan kita ng pera. Ang pangalawang issue naman ni Boy AC Garage ay ang pagpapalit ng pangalan niya from Boy AC Garage to ANA Garage. Ang pagkakamali nga lang niya ay hindi niya natanggal ang logo. Kaya makikita pa rin ng mga tao na siya si Boy AC Garage. Kaya niya po ginawa ito ay dahil sa dami na nagrereklamo dito kay Boy AC Garage ay humakot po ito ng sangkatutak na basher. Dahil dito ay naging tampulan ng page ni Boy AC Garage ng katatawanan tulad ng malamig ang pintura, makapalang aircon at makinis ang gulong. Naging tampulan din po itong si Boy AC Garage ng mga salitang garantisabog at boy sariwa. Dahil dito ay napilitan si Boy AC Garage na palitan ang pangalan at gawing ANA Cars ang kanyang page. Ito ay umaasa si Boy AC Garage na baka mag-iba ang ihip ng hangin at makalimutan ng mga tao ang pangalang Boy AC Garage. Magagamit din niya ang pagbabago ng pangalan sa mga possible buyer na hindi pa siya kilala. Iisipin ng mga possible buyer na sobrang dami palang nabentang kotse kaya mag-iisip sila na legit at maayos ang kotse ni Boy AC Garage. Pinalitan din po ni Boy AC Garage ang isa pa niyang account na may pangalang AC Del Mundo na ngayon ay Angelica Tapia na. Akala po ni Boy AC Garage na nakalimutan na siya ng mga tao kaya naisip niya na magbago ng pangalan. Kumbaga ay para magmukhang ibang tao na siya. Ginamit niya ang pangalan ng babae upang mahikayat ang mga lalaki na tingnan kung sino itong Angelica na ito. Maku-curious ang mga lalaki kung sino ba itong Angelica na ito. At dahil mas marami ang population ng lalaki sa mga babae, ay aalamin ng mga possible buyer ng kotse kung single pa itong si Angelica na ito. Huli na mapagtanto nila na lalaki pala itong Angelica Tapia na ito at ang magandang babae na inaasahan nila sa pupuntahang garahe ay lalaki pala. At doon nila makikita ang pagbumuka ni Boy AC Garage. At dahil nandun na sila, ay mapipilitan na silang bumili ng kotse kay Boy AC Garage kaysa umuwi ng walang dala. Kaya mag-iingat po kayo mga Pilipino. Ilang buwan na po ang nakalipas pero patuloy pa rin ang pagbili ng mga sasakyan na may tatak na garantisabog. Ang pangatlo naman ay itong account ni Boy AC Garage na AC Del Mundo. Yan pong account na yan ay ang pinakasaksakan ng sama na kung ikukumpara ko yan sa isang video game
ay boss level. Ang dami pong naloko ng account na yan, lalo na po yung raffle scam, kung saan ay mahigit 2,000 po ang naloko ng account na yan doon sa raffle scam. Ang gagawin po ng account na yan ay kukuha siya ng video sa ibang group na may raffle. Kukunin ito ni Boy AC Garage o AC Del Mundo at i-upload sa kanyang page. Gagawa siya ng Excel upang ipakita na legit at maraming tumataya sa kanya. Ang halaga po ng raffle nitong si AC Del Mundo na ito ay 200 pesos per person. Kung imumultiply po natin ang 200 times 2,000 ay pumapatak na 400,000 pesos po ang kinita ng scammer account na yan. Imagine niyo po, 400,000 pesos na sa loob lamang ng isang buwan ay nakapangloko po itong AC Del Mundo na ito. Hindi ko po kasi maintindihan dito kay Boy AC Garage kung bakit ayaw niyang i-verify yung main account niya. Dahil ba itong scammer na AC Del Mundo account na ito ay sa kanya din? Naisip ko ito dahil nung nireport ko itong AC Del Mundo account na yan ay hindi ito mapabagsak dahil ba connected ito sa main account ni Boy AC Garage. Kaya mag-iingat po kayo mga kababayan. Kahit nasabihin yung 200 pesos lang ang raffle na yon, ay kung 2,000 yung tumaya, tiba-tiba itong si Boy AC Garage na ito. Isang raffle pa lang po yan. Paano pa po yung ibang raffle na na-delete na ni AC Del Mundo account na yan? Marami po sa atin na nagtatanong kung bakit sirain ang mga sasakyan ni Boy AC Garage. Yan pong mga sasakyan na yan ay galing sa mga original na owner kung saan ay nagkaroon ng malalang sira ang sasakyan dahil sa ilang dekada o taon na tumatakbo sa kanilang pamilya. Kung ipapagawa pa nila ay gagastos sila ng pagkalaki-laki. Ngayon ay ibibenta na lang nila yan ng mababa na halos pamigay na. Pero walang pamilya o tao na gugusting bumili ng sasakyan na may malalang sira. Bakit ka ba naman bibili ng sasakyan kung bibigyan ka naman ito ng sakit ng ulo? Diyan papasok yung mga katulad ni Boy AC Garage na bibili ng sasakyan. Ipapagawa naman ni Boy AC Garage ang mga sira sa kanyang mga siraniko at ito naman mga siraniko ay basta lang umandar ng ilang kilometro. Huli na mapagtanto ng customer na ang lagitik na naririnig nila ay hindi normal kundi nagbabadya na pala ng overheat at blow-by. At kung ibabalik nyo naman kay Boy AC Garage ang sasakyan na kalalabas pa lang ng kanyang garahe ay sasabihin niya na nagkapirmahan na kayo at wala na siya doon kung tumirik ang sasakyan nyo. Touch move nga kung tawagin ng iba. Napakahirap kitain ng pera sa Pilipinas. Tumitingin tayo ng segunda manong kotse sa pag-asa na matupad ang ating pangarap. Pero wag naman nating abusuhin ang pangarap ng iba sa pagtatago ng sira sa mga sasakyang pinapangarap nila. Maging totoo tayo sa sira ng binibenta nating kotse kaysa naman masira ang buhay ng bumili sa isang aksidente dahil sa pagiging gahaman at sakim sa salapi. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.